Yo, good day guys mga ka-farmers. Welcome back sa aking YouTube channel at Facebook channel guys. Para sa vlog natin today guys ay aayusin natin ang ating Kubota DC70 Combine Harvester. Yan. Marami sa inyo ang nagtatanong kung anong mga ba ang ibig sabihin ng DC70. Kaya ipapaliwanag muna natin ang simpleng tanong na yan. Ang DC70 ay model name ng Combine Harvester ng Kubota. Yung DC, ibig sabihin, ay kabilang ito sa Combine Harvester series ng Kubota. Ito yung makina na sabay-sabay na pumuputol at gumigiik at malinis na ang palay. Tapos na guys lahat. Samantalang ang number na 70 ay tumutukoy sa laki at lakas ng makina na mas malakas at mas mataas na kapasidad nito kumpara sa mas mababang model gaya ng DC60, kaya mas bagay ito sa malawak na palayan at para sa mas mabilis at mas efficient na kanyan. Ang Kubota DC70 ay diesel power. Yan guys, matibay at dinisenyo talaga para sa mas mabilis na trabaho ng mga magsasaka habang nababawasan ang mga pagod oras ng paghani. Ngayon, let's proceed tayo guys sa gagawin natin mga naging sira nito ay front gear oil seal lang naman yan guys, napakadali lang naman. Pero para masigurado natin maayos ang lahat, nilinis na muna natin, tinanggal natin yung mga putik, yung mga ganyan-ganyan guys. Chinek po natin lahat yan, ang bawat parte para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Tinanggal natin ang mga track pad, yung mga gulong na ibig sabihin, para mas malinaw natin makita ang bahagi ng ating ayusin. Gumamit tayo ng mga compact tools para sa mas mabilis na pagtatanggal at para masigurado natin hindi madadamage ang ating mga tornilyo guys. Yan. Another option pa guys na karagdagan dyan para malaman nyo ang ating harvester. Ang ating harvester ay combine harvester na ginagamit hindi lang sa palay kundi pati na rin sa paghani ng mais o corn. Para sa kalaman ninyo, ang harvester natin ay 3 layer na ito. Pinalitan na natin ng mas makapal at mas matibay na bakal para hindi ito madaling mabutas lalo na sa pag-harvesting natin ng mais. At sa ngayon guys, nalugan na natin at natanggal na natin ang malaking tornilyo sa likurang bahagi ng gulong. Ang tornilyong ito ay ang adjustment para sa pagigpit at pagluluwag ng gulong. Kung susuriin parang mahirap, pero sa totoo lang, madali lang talaga ito guys. May mga kabigatan lang ang mga gulong kaya kailangan natin ng konting ingat at lakas sa pagtatanggal. Napakasimple lang ng naging sira nito guys. Oil seal lang sa axle ng gear. Simple lang siya pero marami talagang kailangan tanggalin bago natin ito maabot at mapalitan ng maayos. Ngayon, kinakalag na natin ang napakalaking nut at gaya ng makikita nyo guys, ito na ang final na kitang-kita na natin kung saan nanggaling ang leak. At makikita dito na pudpud na ang oil seal pati ang kanyang pakpak at ito yung dahilan kaya nagkakaroon ng oil leak. So yun lang mga guys, maraming salamat sa panonood mga ka-vlog. Kung may mga tanong kayo tungkol sa mga makina, sa sakahan, mag-comment lang kayo sa baba. Huwag kalimutan mag-like and share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pagsasaka. Hanggang sa susunod na video guys, ingat at masaganang ani sa ating lahat. Bye bye!